Hello, good afternoon guys. Welcome back to my channel guys. For today's video guys, ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa bintusa. Para sa kalaman ng lahat, ng bintusa ay may tatlong uri. Una, bintusa ng apoy. Pangalawa, bintusa ng hangin. At yung pangatlo ay bintusa ng dugo. Pero dito sa Pilipinas, ang alam ng marami dito ay yung bintusa ng apoy lang. Kasi base sa aking experience dito, magtatatlong taon ako nagtatrabaho dito sa Pilipinas, kahit saang ispa po ako nakarating, hindi ko po nakikita at hindi ko rin po nakikita sa kanilang mga services na may bintusa ng hangin at saka bintusa ng dugo. Karamihan ay bintusa ng apoy. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay tungkol muna sa bintusa ng apoy at saka bintusa ng hangin, kasi halos walang pagkakaiba ang bintusa ng apoy at saka bintusa ng hangin, maliban na lang sa bintusa ng dugo. Kasi malaki ang pagkakaiba sa bintusa ng apoy at saka bintusa ng dugo. Kaya yan po yung pag-aaralan po natin ngayon. Alam din ng lahat na ang bintusa ng apoy ay ginawa natin noon sa panahon ng ating mga ninuno na traditional treatment. Kaya kung naalala nyo yung mga magulang natin, kaya yung mga lolo at mga lula natin, di ko ba, pag masakit yung likod nila, biglang na lang kumukuha ng coins, pagkatapos lagyan ng bulak, pagkatapos ayun, sisindihan, pagkatapos lagyan ng baso. Yan po yung traditional treatment natin noon. Pero ang bintusa talaga ay may tamang proseso. Bakit ko sinasabing may tamang proseso? Kasi sa bintusa may tinatawag na point. Yung point, ibig sabihin yung mga nerves sa katawan natin. Pag sinabing mga nerves, importante yon na malaman ng bawat therapist, at hindi lang sa therapist, pati na rin sa mga customer na dumating sa spa para magpabintusa. Kasi karamihan dito sa Pilipinas, hindi po sila na-educate tungkol sa bintusa, kasi may ilan pa na takot sila magpabintusa kasi may nagsabi daw sa kanila na baka daw sila ay magkaka-blood clot. Hindi ganun, walang theory na ganun. Kaya nga naisipan kong gawin ang video na to para makatulong rin sa lahat na hindi pa alam tungkol sa bintusa. Hindi pa nila alam tungkol sa bintusa. Ang bintusa ng apoy at saka bintusa ng hangin ay nagdudulot ng kabutihan sa katawan ng tao. Bakit ko sinasabing nagdudulot ng kabutihan sa katawan ng tao? Kasi nagpaparelieve siya. Una, nagpaparelieve siya ng stress, nagpaparelieve siya ng gastritis, nakakatulong siya sa pagbabalanse ng circulation sa ating dugo, at nakatulong din siya sa pagbawas ng mga lamig sa katawan. Di ba narinig yung mga matatanda natin, di ba sabi niya, lamig sa katawan. Pero yung mga doktor, pati rin sa theory, sa muscle anatomy, wala talagang lamig. Kaya may maramdaman ang katawan ng tao kasi may mga nerves na hindi na aktibo. Ibig sabihin hindi na aktibo, hindi na nagtatabaho doon sa katawan ng tao, kaya may maramdaman tayo. Kasi bakit? Kasi hindi na balanse ang circulation sa ating dugo. Kaya ang bintusa sa apoy, nakatutulong yun para i-active niya ang mga nerves sa katawan ng tao na hindi na aktibo. Kaya maraming kabutihan ang bintusa ng apoy at saka bintusa ng hangin. Kaya lang kailangan sa tamang proseso. Bakit ko sinabing tamang proseso? Kasi hindi basta-basta yun na ilagay lang sa katawan ng tao. Kaya nga sabi ko kanina, may tinatawag tayo na point. Ibig sabihin yun po yung mga nerves sa katawan ng tao. Kasi bawat karamdaman ay nagkakaiba-iba yung point niya. Katulad ng asthma, iba ang kanyang point. Kung gusto mo ng relaxing, ang relaxing kasi may tinatawag yun na 7 point, 15 point o 25 point. Kaya yan po yung dapat malaman ng karamihan. Hindi lang tungkol sa mga point ang dapat pag-aralan ng isang therapist. Dapat niya rin pag-aralan ang klase sa balat ng tao.
Kasi alam nyo kasi yung balat ng tao ay may 3 layer yan. May tinatawag na epidermis, dermis at saka hypodermis. Kailangan kapag magbintusa ang isang therapist, kailangan nasa unang layer lang yan. Ibig sabihin yung cup ay papadikit niya doon sa likod ng kanyang customer. Kailangan nasa unang layer. Kaya nga dapat pag-aralan ng mga therapist yun. At yung melanin ng balat ng tao ay may 3 uri yan. Yung unang uri ay kailangan 15 to 20 minutes lang. Yung pangalawang uri ng melanin sa balat ng tao ay kailangan 20 to 25 minutes lang. Ang tagal ng cup bago tanggalin. Yung pinakahuling klase ng layer ng melanin sa balat ng tao ay pwede umabot 30 hanggang 45 minutes. Kasi hindi yan mamumula ng husto kahit patagalin pa kasi makapal ang kanyang melanin Kaya nga, dapat pag-aralan yon. Hindi naman talaga maiwasan na may mamumula doon sa bakas ng cup. Makikita nyo dyan sa screen. Ibig sabihin yun, may yung part na namumula dyan, ibig sabihin may mga nerves na hindi aktibo. Pero hindi ibig sabihin na naging delikado siya, kundi pagkatapos noon na bintusa, nakakatulong yun para i-active ulit ang mga nerves na hindi aktibo. Pero kung sobrang namumula na kasi hindi marunong ang therapist, yun po yung delikado. Kasi kapag bintusa ng apoy, ay kailangan marunong mag-control ang therapist sa kanyang apoy. Kasi kaya nga gumamit tayo ng apoy ay para sa pag-control ng pag-vacuum, di ba? Kailangan i-vacuum yung balat natin. Kaya yan, ang pag-control ng apoy rin ay kailangan malalaman ng mga therapist. Kung gumamit naman sila ng bintusa ng hangin, yung pag-pump, kailangan pag-aralan kung ganitong klaseng balat, ilang pump, kung ganitong klaseng balat, ilang pump, kung ganitong klaseng balat, kaya ay ilang tagal to, 15 to 20 minutes ba, o 10 to 15 minutes ba, ganyan. Ang pagbintusa, hindi basta-basta ang pagbintusa. Pagkatapos, kung nakadikit na yung mga cup doon sa likod ng customer, huwag nang pagalawin. Alam nyo kasi, alam nyo kasi, yung likod ng tao, di ba nandoon yung spine, nandoon yung mga masisilang na nerves. Kasi kung nakikita nyo, sige papakita ko sa inyo doon sa screen ha, tingnan nyo sa screen yung anatomy ng spine. Di ba may mga sensory nerves, sensory pathway nerves, lahat ng yon ay nasa spine natin. Pagkatapos, pagagalawin nyo, di ba nakadikit yung cup doon sa likod ng customer nyo? Ibig sabihin, napigilan yung mga nerves sa katawan. Kaya kailangan relax Kung doon sa amin, kapag magbintusa, tanungin pa namin yung customer, ready na po ba kayo sa ganyang lastada ng katawan nyo? Kasi pag ididikit ko na tong cup, hindi talaga pwede kayo gumalaw hanggat 10 to 15 minutes ba, 20 to 25 minutes ba. Kasi hindi na pwede gumalaw ang customer sa tuwing na ididikit na yung mga cup doon sa likod niya, kasi nandoon yung mga sensitibong nerves sa ating spine. Ano bang mangyayari kapag pinapagalaw-galaw niya yung customer niya? May posibilidad na may maputol na mga nerves doon o ma-injured na mga nerves doon, magkakaroon siya ng internal hemorrhage, di ba? Malapit lang yung dito sa liig natin papunta. Batok ba yun sa Tagalog? Pasensya na guys kasi alam ko, inaamin ko talaga yung Tagalog ko ay talagang baluktot kasi hindi po ako nakapag-aral dito sa Pilipinas. Pero may nag-PPM kasi sa akin na interested niya daw, gustong panoorin yung mga video ko, kaya lang hindi na siya nakakaintindi. Kaya naisipan ko na magtagalog na lang ako, pero kayo na lang marunong umintindi. Kasi importante kasi sa pagtuturo na may deliver ko yung husto at maintindihan. Yan po yun. Di ba? Sige, continue tayo. Di po ba malapit lang sa batok natin yon? Utak na.
pag magkakaroon nyo ng injury, yung ating nerves doon, malamang yung customer nyo magkakaroon din ng internal hemorrhage. At pagkatapos, anong mangyayari? Alam nyo na kung anong mangyayari. Kaya dapat mag-ingat. Kailangan pag-aralan ng mabuti bago gumawa. Kasi ang therapist, kasi may dalawang uri ng therapist. May dalawang uri therapist na yung sabi, layunin. Pag isang therapist ay layunin niya para tumulong sa kanyang kapwa, ay gagawin niya ng mabuti ang kanyang ginagawa. Pero kung ang nasa isip niya ay interest, ay wala yon. Kasi iba yung nasa utak niya hindi niya magawa niyo ng mabuti. Kaya sa gustong matuto, kailangan pag-aralan niyo ng mabuti. Kasi katawan ng tao yon, may buhay yon. At before magbintusa, ay kailangan kunan ng BP yung customer. Kasi kapag high blood siya, pwede pa rin ibintusa. Pero kailangan nakaupo siya. Hindi pwede siyang nakataob. Kasi, alam nyo kasi, di ba sabi ko kanina, napigilan yung mga nerves doon sa likod niya. Pagkatapos pinapataob nyo. Yung kasi, yung high blood kasi, sticky na yung dugo niya. May posibilidad na atakihin siya ng high blood. Kaya yun yung dapat tandaan. Una ng BP bago magbintusa. Kasi may paraan naman talaga. Kaya nga dapat mag-ingat sa bintusa. At saka yung mga customer ay may karapatan kayo para malaman nyo tungkol sa paghugas doon sa kagamitan. Mapabintusa man ng apoy o mapabintusa man ng hangin. Kasi karapatan yun ng isang customer para malaman talagang malinis ba ito, hinugasan ba ito ng mabuti. Baka naman yung balat niya may rashes, pagkatapos ididikit dyan sa katawan nyo, anong mangyari? Mahawa kayo dun sa rashes. Yun yung unang-unang dapat malaman ng mga customer. Kasi karapatan nyo yun na magtanong kasi kayo yung nagbabayad. Ano ba ang pagkakaiba sa bintusan ng apoy at saka sa bintusan ng hangin? Ganito kasi yon. Ang una-una talaga ay bintusan ng apoy talaga. Wala pa yung bintusan ng hangin. Pero, kaya nga gumamit ng apoy para mabakyum. Yan yung purpose apoy, mabakyum doon sa balat. Pero, dito sa Pilipinas, makikita nyo dyan sa screen, gumamit pa sa lumang mga kagamitan tungkol sa bintusan ng apoy. May mga upgraded na kasi tungkol sa ibang bansa, tungkol sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Bangladesh, at saka sa India ay gumamit na ng mga kagamitan ng mga modernong kagamitan. Makikita nyo dyan sa screen. Tapos, ang pagkakaiba, kunti lang ang pagkakaiba tungkol sa bintusan ng apoy at saka bintusan ng hangin. Kasi ang bintusan ng apoy, gumamit siya ng mga cup ng bintusa. Ang paraan para mabakyum doon sa balat ng tao ay lagyan ng apoy para mabakyum. Pero ang bintusan ng hangin ay gumagamit ng pump. Makikita nyo dyan sa screen. Kaya yun lang, kunti lang pagkakaiba nila. Marami pa sana gusto kong sabihin, kaya lang di pwede nga medyo mataas na siguro itong video ko, kaya yan lang po, paumanhin ko kasi alam nyo yung Tagalog ko baluktot. Sinubukan kong magtagalog para maintindihan sa lahat, at saka nilagyan ko rin ng translate na malayo dun sa baba para maintindihan rin sa mga Indonesian at saka sa mga Malaysian na gustong manonood sa video ko. At sana makatulong to sa inyo para maintindihan nyo. At saka yung sinasabi na magkaka-blood clot, wag po kayong maniwala doon, hindi kayo magkaka-blood clot. Basta yung therapist nyo ay certified therapist, yun lang po yung tandaan nyo. Basta't marunong siyang gumawa, walang delikado kahit anong klaseng treatment sa katawan. Basta yung mga gumagawa hindi marunong, lahat yung delikado. Pero kahit ano kasilan ang treatment nga nagagawin sa katawan, basta yung gumagawa ay marunong. Kaya safety po ang mga customer, yun po yung dapat yung tandaan. Before ko tatapusin tong video ko, kailangan mag-shoutout pa po muna ako. Shoutout po pala kay Sikihor Comedy TV Channel. Sir, marami pong salamat kasi tinuruan niyo po ako
ng husto, kaya tinanong ko po yun na utang na loob. Maraming pong salamat. At saka kay Alex Buhurol, sir, maraming salamat sir sa pag-answer at saka sa pag-PE mo sa akin. Maraming salamat. At saka kay Daddy Anglers Adventure, Insan, maraming salamat Insan. At hanggang dito na lang po ang aking videos, na may makatulong ito sa inyo at para yung iba hindi na matakot magpabintusa. At sa susunod naman ang pag-aralan natin na yung bintusa sa dugo, medyo mataas-taas yun kasi medyo masilan yun. Maraming dapat intindihin doon at marami ding dapat pag-aralan doon sa bintusa ng dugo. Kaya hanggang dito na lang po. Sa totoo lang kasi hindi lang medyo mataas na tong video ko, nahihirapan talaga ako sa pagtagalog, pero sana naintindihan niyo ako. Maraming salamat at bye bye.